Breaking news. Mainit ngayon na pinag-uusapan sa internet at sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang sitwasyon ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Ang usaping ito ay tungkol sa pagpapalaya sa kanya at ito ay makakauwi na ba ng Pilipinas? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang inyong araw ng linggo? Ngayon ay May 4, 2025. Magbibigay muna tayo ng pinakabagong update tungkol sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte na nasa kamay ng ICC. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ay disclaimer muna tayo. Ang videong ito ay walang bahid politika. Ang ibig kong sabihin mga kaibigan na ang channel ito ay hindi panig sa kung sino man, mapa BBM man or mapa FPRRD, kundi ang ating pag-uusapan lamang ay kung ano ang ating nasagap na balita mula sa mga mainstream media sa kung ano na ang ginagawa ng kampo ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte na nasa Netherlands, partikular sa ICC. Marami ang mga nagbablog at sa kanilang mga vlog ay sinasabi na makakalabas na raw si FPRRD. Pero ano nga ba ang totoo? Ayon sa ulat ng Inquirer.net na ang legal team ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hinahamon ang ICC. Ito ay tungkol sa kanilang jurisdiksyon. Ito ay tungkol sa kung makatarungan ba ang ginawang pag-aresto ng ICC sa Pilipinas sa kasong Crimes Against Humanity. At ang challenge na ito mga kaibigan ay formal na isinumiti sa ICC. At sa kanilang challenge ay nakasaad din na kinakailangang i-release immediately si FPRRD. Uulitin ko mga kaibigan, challenge pa lamang ito ng kampo ni FPRRD sa ICC na i-release si FPRRD immediately. Ibig sabihin mga kaibigan, walang katotohanan ang mga balita na lalabas na si FPRRD sa kustodiya ng ICC at makakauwi na ng Pilipinas. Dagdag pa sa ulat ng Inquirer.net na ang defense lawyers ni FPRRD na si Nicholas Kaufman at Dr. Dob Jacobs ay nagsumiti ng 38 pages para questionin ang jurisdiction ng ICC. Ito ay may date na May 1, 2025 at wala raw basihan ang ICC sa kanilang pag-aresto kay FPRRD. Dati nang sinabi ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na ang kanyang administration ay hindi nakikipagtulungan sa ICC. Pero nadampot daw si FPRRD dahil na rin daw sa request ng Interpol. Ayon kay Bongbong Marcos, kinakailangan niya na makipagtulungan sa Interpol dahil kung sakaling tayo naman daw ang mangailangan at hindi tayo tutulungan ng Interpol kapag siya ay tumanggi sa request nito. Pero sa mga pahayag ng Pangulo, marami ang mga kumo-question dito. Sinasabi nilang hindi ba't ganun din kasi ang ICC nakipagtulungan sa Interpol. Ang Pilipinas naman nakipagtulungan sa Interpol. Kung baga, ang basihan ng Interpol at Pilipinas ay nagmula pa rin sa ICC. Isa pa sa mga pangontra ng kampo ni FPRRD na kung bakit wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas sapagkat kumalas na ito noon pang March 17, 2019. Pero ayon naman sa kampo ng ICC, kahit na kumalas na raw ang Pilipinas noong March 17, the mere fact mga kaibigan na ang nangyari na kaso ni FPRRD ay nangyari sa panahon na ito ay kaanib pa sa ICC. Ito raw ay nangyari noong November 1,
2011 hanggang March 16, 2019. Nako, matinding labanan ito mga kaibigan sa kampo ng mga abogado ni FPRRD at sa kampo ng ICC. Hindi ko alam kung merong mga pro-FPRRD dito o pro-BBM. Kung kayo ang tatanungin, makatarungan ba ang pagdampot ng ICC kay FPRRD o ito ay hindi makatarungan? Pero mga kaibigan, sa usapin ng pag-challenge ng kampo ni FPRRD sa ICC tungkol sa jurisdiction nito, sumagot ang Malacanang. At ang sagot ng Malacanang ay iniulat ng GMA. Nagsalita ang tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro. Ayon sa kanya, kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ang ICC, then that's part of due process. Dagdag pa niya, let them be. At kung anuman po ang magiging tugon dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Yan ang tugon ng Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Dagdag pa ng mga defense lawyer na kinakailangang si former President Rodrigo Duterte ay kailangang litisin mismo sa loob ng Pilipinas at hindi sa ICC. Kaya ayon sa mga abogado ni FPRRD, kinakailangang i-release agad ang dating Pangulo dahil sa kakulangan ng foundation and should be nullified forthwith. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, nais na ipawalang bisa ang kaso ni FPRRD na nasa ICC. Of course, marami din ang mga pro-Dutertinians ang nag-aabang na muling makauwi ng Pilipinas, si FPRRD. At hindi rin natin maikakaila na meron ding mga anti-Duterte at mga pro-administration na nagdanais na huwag nang makauwi si FPRRD sa Pilipinas. Pero ito ang akin mga kaibigan. Kung sakaling hindi mapagbigyan ng ICC ang challenge ng kampo ni FPRRD na palayain ang dating Pangulo, sa darating na Setyembre ay magsisimula ang paglilitis. At ipagdasal natin mga kaibigan kung ano ang magiging resulta ng naturang paglilitis. Sana'y ang katotohanan ang manaig. Ang lahat ng ito mga kaibigan ay malalaman sa mga susunod na buwan at yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at gusto mo ang ganitong mga content at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.